Hi, yeah. Kamusta ka? I hope you're doing well. I am doing well. And yun, maraming problema na nangyayari sa buhay ko ngayon. And first is consistency. Nahihirapan ako maging consistent sa mga bagay na need ko gawin. At isa na dito is yung sa pag-YouTube ko, which is the most important thing for me right now. And to be honest, I really feel guilty na hindi ako nakakapag-work. However, since sobrang dopamine yung nare-receive ko kada araw, nahihirapan ako mag-work, nahihirapan ako mag-focus kasi parang gusto ko na lang mag-dopamine. Like for example, Valorant, ML, um, read manuals or something. And so, nahihirapan talaga ako sa um, situation ko ngayon. And I am thinking of a solution, and hopefully makaisip ako ngayon habang parang kinakausap ko yung sarili ko habang I'm trying to find myself during this talk. And yun, mahirap. Mahirap kapag ganito, hindi ka consistent. Like for example, sa pag-gym, sa pag-grind, paputol-putol yung araw mo. And parang hindi mo natatrack yung progress mo. And nakikita ko yung ibang tao na parang nagsasucess na, tas ako dito pa rin, stuck sa kung ano ako nga, sa kung ano ang meron ako ngayon. It's been like this for months na, years, if you calculate it. Parang nag-stuck ako ng pag-grow. Di ko alam bakit. Di ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko alam kung tama pa ba yung ginagawa ko. And yun lang. I'm just confused. Yan. So to be honest, to solve this fucking properly, I just need to earn money, siguro 100k a month, para maging happy ulit ako, magkaroon na ulit ako ng sense of security. Ang kaso lang yung sarili ko is hindi ko kayang maging consistent sa mga bagay na need ko gawin. And may mga naiisip akong mga rason kung bakit dyan. Just like I mentioned earlier, yung sa dopamine nga, yung parang sobra-sobra akong dopamine, yan yung number one thing. And second naman is yung hindi pagpe-prepare sa anong mangyayari pagkabukas, and parang inaalaw ko lang yung sarili ko na mag-adjust and mag-react sa mga bagay na dapat hindi naman rin nire-reactan. So, for example, for example, like ngayon is parang Saturday, 'di ba? And pagkabukas is Sunday, and pagka Sunday is si Mama, parang in-invite ako sa isang birthday, and ako na alam ko na may schedule na ako na set. Parang nag-go pa rin ako sa birthday, and parang ini-ignore ko lang yung schedule na parang siniset ko sa sarili ko. And ayun lang, nakakasad lang kasi hindi naman ako parang yung maraming oras na tao. And ayun, hindi ko alam yung gagawin ko, kung tama pa ba to or hindi. To be honest, yung solution na parang nasa utak ko ngayon is that first, I have to have a something na parang mind organizer. Parang dun ko isi-set yung schedule ko and all. Dun ko din yung parang makikita ko din doon yung parang calendar ko, kung anong nagiging schedule ko, anong nangyayari sa buhay ko and sa day ko and all. So, what I'm thinking is I really need something na parang iPad, ganun, like parang mini pad na parang nasa gilid ko lang, tapos parang nakikita ko yung schedule ko and all na separated, para natatrack ko yung time ko, para nagkakaroon din ako ng sense of
timeliness, whatever shenanigans. Para, yun lang. Tsaka din parang maging mental space ko siya. For example, parang ayoko na dito sa computer. Like, I've been studying for the computer for like the past 12 hours and nakakaumay siya. And yun, parang mag-change of face, magka-coffee shop while tablet and such. So, yeah, first things first na need ko gawin siguro is I have to buy a tablet na parang kaya mag-handle ng CapCut, ganun. Kaya mag-handle ng mga office tasks. Ano lang naman, and yung malaki screen, tapos makakapag like pwede ka maka-connect sa YouTube, sa Bluetooth and all. So, yeah, siguro tomorrow is maghahanap ako ng iPad for me, and hanapin ko yung dapat na iPad na bibilhin ko. And hopefully makatulong yan. Kasi I've been struggling for a lot of things now, and gusto ko lang na parang i-manage lahat ng parang mental headspace ko sa isang bagay, sa lang, boom. Then I can like write there. I can like scribble there, plan sheets. Plus convenient din siya dalhin kasi parang I think mapapasok ko lang siya sa bag ko and all. Yeah, I think yun lang. First, second is I have to stick sa schedule ko talaga. Like for example, if kung mag-invite si Shami out of the sudden, or si Mama mag-invite ng birthday, or if kung may schedule na ako dun, I have to fucking reject all of those and just stick with my schedule kasi I have to be hard on myself, knowing na need ko siya for my future and for our future together with Shami. And yeah, yun. That's the second thing. And siguro the last thing that I can adjust is I have to face it. I have to be aware constantly sa mental space ko. Hindi parang yung utak ko is nasa kabilang dimension. I have to think constantly. I have to be in the pressure constantly. I have to be guilty constantly. And I have this feeling na parang whenever I'm not guilty, whenever I'm not working, I am guilty. I feel empty. Pero when I'm working, I feel frustrated. I feel fucked. I feel like I don't want to work anymore. Nakakairita siya. And so I'm in this trouble na parang, fuck bro, oh my goodness, and things like that. So yeah, I guess what I can think about it is because I'm too highly too high in dopamine, and I have to reduce my dopamine levels so that it will be in the baseline. And yeah, I think that's all that I have to say, and hopefully I can fix myself. I can fix my future. I can fix pretty much everything na need ko i-fix sa sarili ko. And yeah, yun lang. Have a good day, self. Bye-bye.